Ang kwento na inyong maririnig ay batay sa totoong karanasan. Ngunit ang mga pangalan, lugar at pangyayari ay sadyang binago o pinaikli upang mapanatili ang privacy at kaligtasan ng mga tauhang sangkot. Layunin ng pagbabago na magdulot ng aliw at aral sa aming mga tagapakinig. Wala po kaming hangaring magkaroon ng pagkakatulad sa totoong buhay, ang mga pangalan, lugar at pangyayari. At ang anumang pagkakatulad ay hindi sinasadya. Buisit naman o. Tatakutin pa yata ako nito. Aba, hindi ako takot sa aswang. Pero iiwas muna ako. Baka lapain ako dito. Ay, may lumilipad! Ano yun? Ano ba? Kinabahan ako doon. Kailangan ko makalabas dito. Baka ako may aswang na naligaw. Lalabas na ako. Teka, bakit malambot ang naapakan ko? Mahulog ako! Bisit! Ano to? Kalabaw! Nagliliyab ang mata niya! Hindi! Hulog ko dito! May aswang na dito! Bukas na lang ako babalik! Takbo, Gardo! Lalapain ka ng aswang! May kasabihan po tayo, beauty is in the eye of the beholder. Depende na lang sa taste ng tao kung ano nga ba ang kahulugan sa kanila ng kagandahan. Subalit para sa isang taong nagtataglay nito, ano nga ba ang dulot nito sa kanya? Ito ba ay kaaya-aya? Nagpapataas ng kumpiyansa sa sarili? O ito'y nagdudulot ng tensyon sa kadahilan ng tila isa itong kaakit-akit sa mga taong hayok sa laman na maaari magdulot sa kanya ng kapahamakan? Magandang araw po mga giliw naming taga-subaybay. Sa araw na ito, isa na namang kakilakilabot na kwento ang inyong matutunghayan kung paanong ang sobrang kagandahan ng isang babae ay nagdulot ng matinding katatakutan sa taong nagtataglay nito at sa taong labis na naakit dito. Narito ang kwentong Ang Kaakit-Akit na Ganda ni Angelica. Magandang umaga sa iyo. Mabuti naabutan kita. Ilang araw na akong pabalik-balik dito sa inyo. Di ko kayo naabutan. Mga bata lang ang nadadatnan ko. Busy kasi kami sa paghahanap buhay ng asawa ko. Ganun ba? Ang sipag naman. Ano nga palang kailangan nyo? Ikaw talaga ang kailangan ko. Bakit? Kasi malapit ang piyesa ng barangay na ito. Marami kasi ang nakakapansin kapag dumadaan ka sa barangay hall. Ang sabi nila, sobrang ganda mo raw. Totoo nga, ang ganda mo. Maraming salamat Pero anong connection nun sa pakay mo sa akin? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Sinadyos kasi sa konseho ng barangay na isama ka sa mga contestant ng Mrs. Barangay Cabugera. Naku, nakakahiya naman. Hindi ako sanay sa ganyan. Come on, girl. Sobrang bagay sa'yo na maging beauty queen. Ang ganda ng katawan mo, Parang 25 ka pa lang sa itsura mo kahit 20 ka na. Naku, hindi naman yata. Mahihain kasi ako sa ganyan. Naku, ay girl, huwag ka mahiya. Alam mo bang maganda ka? Look at yourself. Ang ganda ng mukha mo at yung katawan mo parang ritoke. Mrs. Barangay Material. Hindi sa akin bagay yan. Pero girl, imagine mo magiging Mrs. Barangay 2010 Cabugera ka. Winner ka na sa talent portion at sa Q&A at syempre sa swimsuit competition. Alam mo bang bagay na bagay ang hugis sa katawan mo? Hindi ko kayata kaya yan. Hindi ka man sanay pero kaya mo yan. Tuturuan kita. Think about the fame
the attention at magiging inspiration ka sa mga kababayan natin, mga kabarangay. Naku, hindi ko talaga trip yan. Mas gusto ko lang yung tahimik na buhay. Pero girl, sayang naman. Sobrang potential mo na maging beauty queen. Magkikilala ka ng buong bayan. Baka hindi ko kayanin, pero salamat sa suporta mo. Huwag kang mag-alala. Andito lang ako para suportahan ka. Pag-isipan mo pa rin ha. Baka magbago ang isip mo ha. Mrs. Barangay 2010 Kabugera, girl. Ay, iba ding. Ay, ang kulit mo talaga. Sayang talaga kasi. Tsaka alam mo, malaking tulong din ang premyo kung sakasakali 10,000 din yun. O diba, rarampa-rampa ka lang tapos magkaka-10,000 ka. Basta pag-isipan mo mabuti. Kapag pumayag ka, ako nang bahala sa'yo. Iti-train kita. Sigurado ko mananalo ka sa contest sa ito Hindi maikukubli ang kagandahan ni Angelica sa kanilang lugar. Kahit ito ay mailap sa mga tao. Pero ang mga tao na rin ang lumalapit sa kanya. Bagay na iniiwasan naman ng pamilya nito. Mas itinuuna lamang ni Angelica ang kanyang sarili sa pag-aasikaso para sa kanilang pamilya. Minsan isang gabi, magugulantang ang buong baryo dahil sa mga balitang may gumagalang rapist sa kanilang barangay na sa pilitang pinapasok ang babae sa loob ng bahay nito at ginagahasa at ginagawa ang karahasan, kaya maaalarma ang mga taga-barangay kasama na ang pamilya ni Angelica. Oo, tatay. Bakit po kayo ganyan? Parang may emergency Berto, kailangan ko magmadali. May nangyaring hindi maganda sa kabilang barangay. Ano pong nangyari? Bakit kayo humahangos? May ginahasa raw doon. Grabe naman yun, tay. Ano bang nangyari? Ayon sa narinig ko, nag-aalala sila na baka pumunta rito sa ating barangay ang rapist. Sabi nga, mas pinipili raw ang mga may asawa. Paano natin malalaman kung andito na siya? Kaya nga ako nagmamadali. Berto, alam mo na, baka kung nandito na siya, kailangan na nating mag-ingat. Baka may masamang mangyari sa ating mga asawa. Salamat sa babala. Sasabihan ko agad si Angelica at mag-iingat na kami. Oo, Berto, alagaan mo ang asawa mo. Alam mo naman, ganda-ganda pa naman ni Angelica. Baka maging target siya ng rapist na yon. Oo, salamat tay. Alagaan mo ang pamilya mo. Mag-iingat ka rin. Mauna na ako sa'yo. Mag-isa pa naman ang asawa ko sa bahay. Pati ho matanda. Punterya na rin? Malay ko, 50 pa lang ang asawa ko. May asim pa. Mabuti nang iiwas ko siya. Sige, dyan ka na. Nakakatuwa naman ang matandang yun. Berto, nandyan ka na pala. Oo, kanina pa. Nabala kasi ako ng matandang dumaan kanina Humahangos at takot na takot. Oh, bakit? Anong nangyari? May gumagala raw na rapist sa kabilang barangay. Punterya daw ang mga may asawa na. Naku, nakakatakot naman ang balitang yan. Kaya ikaw mag-iingat ka Mas mabuti na nag-iingat. Huwag ka na magpapagabi sa baryo. Parang hindi mo naman ako kilala. Black belter to, no? Bago niya pa man magawa ang masama niyang balak, baldado na siya sa akin. Hindi yun biro. Seryoso yung matanda sa pagkukwento kanina. Bukas makikiusyoso ako sa barangay para malaman ko kung gaano katotoo ang balitang yon. At ikaw, ano nga palang ginagawa mo doon sa barangay kanina? Oo nga pala, hindi ko nasabi sa'yo. Pinipilit kasi ako ni Kapitan na sumali sa Mrs. Kabugera. Ano? Hindi ka naniniwala? Mas mabuti na rin siguro yon. Baka kung ano pang isipin sa atin kung hindi tayo makikisalamuha sa mga taga-baryo dito. Kaya lang nag-aalala ako. Maglalabas-labas ka niyan sa gabi.
para sa practice. Ganito na lang, sasamahan na lang kita. Tiwala ka lang, walang masamang mangyayari sa akin. Masaya at tahimik ang pagsasama ni Berto at Angelica kasama ang kanilang 3 anak na maliliit pa. Makikita ang pagiging huwarang mag-asawa ng dalawa. Bibihira lamang sila mag-away dahil pinag-uusapan kaagad nila ang problema. Sinusuportahan ang bawat isa. Simple lang ang kanilang pamumuhay. Magkasama ang dalawang itinataguyod ang kanilang pamilya. Nagtitinda si Angelica ng mga gulayin sa palengke at kung ano-ano pang tanim sa kanilang maliit na sakahang ipinasasaka lamang sa kanila. Halika na, kakain na tayo ng almusal. Tatapusin ko lang tong ilagay sa sako para madala natin sa palengke. Marami din tong bulig ng saging na hinog sa puno. Tsaka itong mangga, dalanghita. Tsaka yung buko. Kumain ka na muna. Mahirap nang gutom ka. Aba, hindi pwede ang sakit sa atin. Tayo lang ang naghahanap buhay, Berto. Kaya bawal lang may sakit. Malusog naman ang katawan ko. Kasi nga prutas at sagay ang kinakain ko. Kaya imposible na magkasakit ako. Bukod pa sa may asawa kong ubod ng ganda. May inihanda pang masarap at mainit na kaping bigas. Kasing bango ng asawa ko. Kaya nga tinawag na kita. Mga anak, halika kayo at sabay-sabay na tayong kumain. Baka tanghaliin ako, Berto ah. Binalatan ko na ang kamote at saging para hindi ka na mahirapan pa. Subo ka lang ng subo para mapadali ang lakad natin. Binibaby mo naman ako, Angelica. Kaya ko naman ito pero sige na nga. O dito ka na maupo para ganahan akong kumain kasi kaharap kita. Ikaw talaga, hindi ka pa nagsasawa. Hanggang ngayon binobola mo pa rin ako. Hindi naman nagbabago ang ganda mo, asawa ko Kaakit-akit pa rin ang ganda mo. Kaya maraming humahanga sa akin kung ano daw ang gayuma ko at napaibig kita. Gayong may edad ako sa'yo. Asus, binobola mo pa ako. O siya, kain na. Ihahatid mo pa ako sa palengke ah. Sayang ng benta Mahal na mahal kita, Angelica. Ako man, Berto. Maswerte ako at ikaw ang naging asawa ko. Mabait, masipag, at masarap. Grabe ka. Pero tanggap ko yun. Kaya nga sinisipagan ko para mabigyan kita ng maganda bukas. Pati ng mga anak natin. Angelica, ang tamis ng saging na to Tsak, madali mong maibebenta to. Tsaka itong buko, palagay ko, maaga kang makakauwi nito. Tama na ang daldal asawa ko. Maglalakad pa tayo. Sabi ko sa'yo sa gabi na lang tayo lumarga para madali nating madadala ang sangdambuko na panindang to. Kaya naman nating maglakad asawa ko. Sus, tamad-tamad nitong maglakad. Sa bagay, isang iglap lang nandun na tayo. Tara at lalakad na tayo. Anak! Halika na at isasampa kita sa kalabaw. Sa kabila ng payak na pamumuhay ng mag-asawa, masaya sila at magkatuwang sa buhay. Magkasama silang pumupunta sa palengke na medyo may kalayuan din sa bukid nila. Kaya hatid sundo ni Berto ang asawa araw-araw. Karga ang mga gulay at prutas, sakay ng kalabaw. Binabagsak nila ito sa maliit na pwestong binabantayan ni Angelica hanggang maubos ang mga paninda. Bumabalik lamang si Berto para asikasuin ang trabaho sa lupa at bantayan ang 2 bata dahil ang isa ay dala ni Angelica. Paano? Maiwan na kita, asawa ko. Mag-ingat ka lang Maraming lalaki dito. Ingat ka sa kanila. Sila ang mag-ingat sa akin Baka samain sila.
Saka hindi naman nila ako inaano eh. Mababait naman ng mga taga-palengke. O sige, alis na ako. Babalikan kita mamaya ah. Anak, maupo ka lang dyan ah. Aayusin ko lang ang paninda ko. Ale, bili na kayo! Saging na hinog po yan sa puno. Saka matamis po yan. Pwede tikim basta bibili ano. Ale, bili na kayo! Ay, bibili talaga ako Mapagbiro ka pala. Saka ang ganda mo, Iha. Ilang taon na ba ang anak mo? Ay, 3 po. Saka isang asawa. Naku, parang dalaga ka tingnan. Kasi ang ganda mo. Saka kaakit-akit ka. Anong iyong pangalan? Ay, Angelica ho. Ay siya, ako'y aalis na. Heto na nga pala ang bayad ko sa binili ko. Ang ganda mo, Angelica. Ay naku, maraming salamat po. Halos inubos na ang saging. Oh, Kuya, Ale! Bili na ho kayo, Kuya! Magkano ba ang buko? Pwede bang pakibukas ang isa? Oo naman po. Pero bilhin nyo na, Kuya. Oo naman. Ang sarap kasi ng buko. Lalo't mainit ang panahon ngayon. Pakibukas nga nito. Akin na ho. Hayan, nakita na ho ang laman. Eto na po ang baso. Isalin nyo na lang, Kuya. Huy! Mamang ano? Sige miss. Ang ganda mo naman. Salamat ho. Pero misis na po ako at may 3 anak. Sige, isalin nyo na ho. At bibiyakan ko para makayod ang buko. Ala, sige. Wow, ang ganda ng babaeng ito. Dito ko na lang kakainin, miss ha. Misis na ho ako. Misis na pala siya. Pero ang ganda niya. Parang ang sarap lamutakin ng babaeng ito. Parang malambot ang kanyang katawan. Manong, may problema po ba? Wala. Ang sarap kasi ng buko eh. Ang sarap lamutakin ng buko. Nakakabastos na po kayo ah! Nagulat sila nang may biglang lumapit na aso na tila galit na galit sa lalaki. Animoy, gusto siya nitong lapain. Nagalit si Gardo sa aso. Gusto nitong ibalibag ang hawak niyang buko para tamaan ang ulo ng aso. Para itong asong ulol. Kaibahan nga lang, si Gardo lang ang nais nitong kagatin. Para makaiwas sa gulo, tinakot na rin ni Angelica ang aso at bigla na lamang itong lumayo. Visit ka, papatay ka na! Kawawa naman yung aso. Natakot yata sa akin o sa iyo. Bag naman pala ang buntot. Anong ungol yun? Bakit mama? Itinaboy ko lang ang aso. Natakot yung aso sa ganda mo. Pambira naman. Mama, sige ho. Mura lang ang buko, lalo na kung marami po ang kukunin nyo. Ako nang bibili niyan, miss. Mrs. pala. Sorry Mukha ka kasing dalaga eh. Ano nga pala pangalan mo? Bakit nyo ho na itanong? May asawa na ako at 3 anak. May 3 anak na ho ako at may asawa. Sige. Gusto ko lang naman malaman ang pangalan mo eh. Para maging magkaibigan tayo. Maging suki mo ako. Angelica ho. Angelica. Maganda pati pangalan. Ale, bili na ho. 1 tumpok, 10 piso lang. Ilalagay ko na ho sa bayong nyo, mama. 1 bulig ho na saging. Sige po. Kunin na ninyo. Opo, sige po. 1 tumpok na kamote. Opo, sige po. Maraming salamat. Marami ang bumibili sa kanya. Maganda kasi. Hindi nakakasawang tingnan ang mukha niya. Kailangan makilala ko pati ang asawa niya. Saan ka ba umuwi? Mukhang malayo ang bahay mo. May sasakyan ako, pwede kitang ihatid. Hindi ako naniningil. Sa bukid ho.
Susunduhin ho ako ng asawa ko. Mamaya lang nandito na yon. Aabangan ko nga. Siguradong bata pang asawa nito. Sayang ang ganda niya. Hindi bagay sa kanya sa palengke. Hindi bagay ang ganda niya sa palengke nito. Ano ba itong nararamdaman ko? Mukhang naaakit ako sa Angelica nito. Nakakagigil siya. Andito na ako! Mabutit na paaga ka ng sundo. Halos kakaunti na lang ang panindan nandito asawa ko. Oh, bibiling ko na yan. Para wala na kayong dadalhin pag uwi niyo. Oh, ako nang magbabalot. Ang pangit pala ng asawa niya. Di hamak na. Lamang naman ako ng isang paligo sa kanya. O siya, ikarga mo na yan. Magkano lahat ng yan, Angelica? 80 na lang ho iyan. Para maubos na. Sige, eto. Sa'yo ng sukli. Nako, hindi ho pwede. Eto mama oh. May barya pa ako dito. Angelica, o sige na. Akyat na, uuwi na tayo. Oo, asawa ko. O siya, tayo na. Salamat, Mang... Gardo. Gardo na lang. Opo. Salamat, Mang Gardo Kahit papaano nakatulong kayo. Ang dami niyong binili sa akin. Asawa ko. Suki natin siya dito. Ang dami niya kasing binili kanina. Ganun ba? Mabuti naman at nakamura siya. Tsaka presko pa ang tinda natin Di gaya ng iba dito. Medyo matagal na, kagaya ng gulay. Ang ganda niya talaga. Hindi bagay sa kanya magtinda dito sa palengke. Susundan ko sila at aalamin ko ang lugar nila. Dapat sa akin ka, Angelica. Hindi sa matandang pangit na ito. Dito sa kinauupuan ko, kitang-kita ko ang kanilang bahay. Maghihintay ako ng pagkakataong lumabas ang babae na yon. Parang hindi ako makakatulog na hindi siya maangkin. Para akong nababaliw sa katawan niya at sa mukha ng babaeng ito. Bisit. Ano ba yan? Bakit hindi matigil ang pag-alulong ng aso na yan? Nakaganda-ganda ng panahon babysitting lang ng alulong ng aso. Maliwalas naman ang bahay nila. Maliwalas ang buhay ng mag-asawa nito. Mahihirapan yata akong masilaw sila sa pera. Ano yun? Malaking ibon. Dumapo sa malaking puno sa likod ng bahay nila. Parang nagmamasid lang. Ihahanda ko ang aking baril. Mahirap na. Baka makita ko at atakin ako. Bisit. Mabubulilyaso pa yata ako. Di montri sa asawang na ito. Hindi malaking ibon. Asawang dumabo. Asawang dumabo sa puno. Halos maihisigardo sa sobrang takot na naramdaman. Kahit pa man may dala itong baril, pero nangatog pa rin ang tuhod nito sa takot. Sa pagmamadali niya, umalis na rin ang aswang nang hindi niya namamalayan. Samantala, sa bahay naman ni Gardo, nagtaka naman ang asawa nito kung saan nanggaling si Berto. Berto, saan ka galing? Bakit bigla kang nawala? Tiningnan ko lang yung kalabaw. May ingay kasi kanina Baka ako may magnanakaw. Yun lang naman ang kinabubuhay natin Kung nanakawin pa, paano na tayo? Ang kinakatakot ng mga kabarangay natin ay ang rapist na gumagala raw sa gabi. Galing ako kanina kila Kapitan. Wala naman daw katotohanan yung tungkol sa rapist Panakot lang pala yun sa mga taga-kabilang baryo. Kasi ang mga kabataan doon, mahilig gumalas sa gabi. Ganoon ba? Oo.
Itabi mo nga tong itak dyan sa tulugan natin. Para kung sakaling may pumasok man na di ka nais-nais, titigbasin ko kaagad. Oh, akala ko ba hindi ka takot? Mabuti nang nag-iingat. Ano yun? Putok ng baril. Akin ang itak. Huwag ka nang umalis, Berto. Dito ka na lang. Pumasok ka na sa loob. Baka kung may nananalakay. Kawawa naman. Baka may mangangailangan ng tulong. Pero Berto, Babalik din ako kaagad. sasama ako, Berto. Wag na. Bantayan mo na lang ang mga bata. Dito ka na lang, Berto. Mamaya kung ano pang mangyari sa'yo sa labas. Kinakabahan ako eh. Basta babalik din ako. Hindi ko na palalampasin ang pagkakataong ito. Anong ginagawa mo dito? Kasi nasiraan yung sasakyan ko. Galing kasi ako sa kabilang barangay. Dito pa man din tumirik yung sasakyan ko. Tumawag na ako ng saklolo kaso hindi pa dumarating. Napaihi ako kanina, naaliw ako sa mga naglalaki ang puno. Maya-maya, may nakita akong malaking ibon. Kala ko ibon, yung pala aswang. Mabuti na lang, dala-dala ko yung baril ko. Pasensya na kayo kung nabulabog kayo sa ginawa ko. Matanda ka na. Nagpapaniwala ka pa rin sa aswang? Hindi, totoo yung aswang ang nakita ko. Hindi ako maaari magkamali. Aswang talaga yon. Kaya mag-iingat kayo dito. Delikado palang lugar nyo. May mga gumagalang aswang. Kung ano-ano na lang napapabalita dito. Kung di man aswang, rapist na nang bibiktima raw ng may asawa na. Oh, may iwan ko na kayo. Babalikan ko lang ang asawa ko. Baka mamaya aswangin ang asawa ko. Unti-unting gumawa ng paraan si Gardo para mapalapit sa dalawa. Hindi na nito mapigilan ang kamanyakan sa asawa ni Berto. Gustong-gusto nitong maangkin ang asawa ng lalaki. Hinintay talaga nitong makaalis ang lalaki at plano nitong balikan ang bahay ni Angelica. Mag-aabang lang ito ng pagkakataon na iwanan ni Berto ang kanyang asawa sa marubdob nitong hangarin at pagnanasa sa babae. Maya-maya'y naligaw ito dahil sobrang madilim na mga oras na yon. Nasaan na ba ako? Bakit hindi ko na natuntun ang bahay nila? Naligaw na yata ako Hindi ko na rin mabalikan yung sasakyan ko. Anong ungol yun? Parang ungol ng impacto. O ungol ng aswang. Buisit naman oo. Tatakutin pa yata ako nito. Aba, hindi ako takot sa aswang. Pero iiwas muna ako. Baka lapain ako dito Ay, may lumilipad! Ano yun? Ano ba? Kinabahan ako dun Kailangan ko makalabas dito. Baka ako may aswang na naligaw. Lalabas na ako. Teka, bakit malambot ang naapakan ko? Mahulog ako! Bisit! Ano to? Kalabaw! Nagliliyab ang mata niya! Hindi! Ahulog ko dito! May aswang dito! Bukas na lang ako babalik! Takbo, Gardo! Lalapain ka ng aswang! Nagkukumahog na lumabas sa bukid si Gardo na puno ng putik dahil nalublob nga ito sa lubugan ng kalabaw. Diring-diri ito sa sarili. Hindi niya alam may mga matang nagmamasid sa kanya
Habang inaalis niya ang dumi sa katawan, maya-maya natuntunan nito ang pinaradahan niya ng sasakyan. Dali-dali itong sumakay kahit basang-basa siya ng putik dahil sa pagkahulog nito sa patubugan ng kalabaw. Kinabukasan, maaga itong tumungo sa bahay ng mag-asawa. Berto, ayun siya. Papunta yata dito. Hayaan mo, Angelica. Magandang umaga sa inyo, mag-asawa. Maaga yata kayong gagayak at mukhang marami kayong paninda. Bilib talaga ako sa inyo. Anong kailangan mo? Bibili ka ba? Siyempre naman, para mabawasan na yung paninda nyo. Tsaka baka masira yung ganda mo. Ay, nandyan ka pala. Nandito pala ang pangit na ito. Paminsan-minsan sinasamahan ko siya. Kasi mahirap na. Baka may mangyaring masama sa asawa ko. Nakahanda lang ang matalas kong itak na magkabila ang talim. Isang tigpas ko lang. Siguradong putol ang liig ng mananamantala sa asawa ko. Mahal naman mo talaga ang asawa mo, no? Abay, oo naman. Mahal na mahal ko siya at handa ako makipagpatayan. Alang-alang sa kanya. Wag mo naman akong tingnan ng ganyan. Para bang ang talim ng tingin mo. Natatakot tuloy ako. Pasensya na. Naiinis lang ako sa mga manyakis na napapabalita sa amin. Akala ko talaga kasi, kwento-kwento lang yon. May napatunayan kasi kagabi na pinasok ang bahay ng isang babaeng kakakasalang sa asawa nito. Galing sa pinanggalingan mo kagabi. Hindi mo ba nabalitaan? Hindi naman kasi ako nakikipagchismisan eh. Pero kung babae, sanay ka. Oh, namula ka. Kahit sino namang lalaki pag babae ang pinag-uusapan, kahinaan natin yan eh. Oo naman. Siya nga pala, salamat pala sa pamamakyaw mo sa mga tinda ng asawa ko ah. Malaking tulong sa amin. Nagmamalasakit lang ako sa asawa mo. Salamat naman sa pagmamalasakit mo sa asawa ko. Maiba ako. Kaya nga pala ako napaaga kasi aalukin sana kita ng trabaho eh. Lingguan ang uwi mo pero malaki ang sahod. 700 ang araw. Magkakarga ka lang ng simento. Naisip ko kung may maayos kang trabaho, hindi na kailangan magtinda ng asawa mo sa palengke. Mahirap nang ma-expose ang ganda niya sa maraming tao. Marami ang magpapantasya sa kanya. Salamat sa alok mo. Gusto ko lang kasi kayong tulungan. Kasi nga, ang ganda ng pakiramdam ko sa inyo. Napakasaya nyo kasing kausap. Napakasaya nyo kasing tingnan. Ang saya-saya ng pagsasama ninyo mag-asawa. Parang wala kayong problema. Parang wala kayong pinag-aawayan. Tsaka pansin ko rin, medyo hindi maganda ang tirahan ninyo. Kaya kung tatanggapin mo ang alok ko, malaking tulong ito sa pamilya mo. Ikaw nang bahala sa mga bata. Nasabi ko ng lahat sa'yo. Kung anong dapat gawin habang wala ako. Babalik ka kaagad ah. Oo. Babalik ako kagad. Tumawag akong sakaling may masamang mangyari dito. Oo, gagawin ko ang bilin mo. Walang makakapanakit sa akin dito. Mabubusog naman tayo pagkatapos nito. Pati ang mga anak natin. Matagal na rin hindi nasasayaran ng karne ang sikmura natin. Pagkatapos nito,
magiging maayos din ang buhay natin. Mag-iingat ka. Ikaw din. Mag-iingat ka rito ha. Bago mag-fiesta, dapat nakauwi ka na. Para makaabot ka dun sa contest namin. Hindi pwedeng mawala ka dun ah. Oo naman. Darating ako. Walang kaalam-alam ang mag-asawa sa maitim na plano ni Gardo ang paglayuin sila nito upang magawa nito ang masama niyang hangarin kay Angelica. Namigay pa ito ng pera upang iwanan sa asawa ni Berto, bagay na lalo namang ikinatuwa na mag-asawa. Kahit papano, napanatag si Berto na iwanan ang kanyang pamilya. Salamat Gardo sa perang ito ha. Hindi na kailangang magtinda ni Angelica para mabuhay ang mga bata. Angelica, asawa ko. Iiwanan ko ito sa inyo ha. Pwede mong gastuin yan para sa sarili mo at sa mga bata. Kapag naubos yan, may susunod pa. Buwan-buwan darating ang pera. Mabibili niyo yung gusto niyo. Talaga po? Saan pupunta si tatay? Anak, magtatrabaho siya kasama si Tiyong Gardo nyo. Magpasalamat kayo kay Tiyong Gardo nyo. Salamat po. Magmano ka? Di po. Ay! Masakit! Bitiwan mo ang kamay ko! Anak, huwag ganyan. Natuwa lang siya sa'yo, Gardo. Angelica, gamutin mo si Gardo ha. Naku, ang batang ito. Pasensya na, Gardo ah. Malikot kasi ang anak ko. Wala yun. Ang bango ng kamay ni Angelica. Ano pa kayang sarap ang mababalot ko sa kanya? May matindi na ang pagnanasa ko. Matindi na ang pagnanasang nararamdaman ko. Mawawala yan. Mamamiyan, sarap. Ano kaya kung masarili ko na siyang mahalikan? Baka makarating na ako sa langit. Gardo, aalis na ba tayo? Oo. Aalis na tayo. Parang nananaginip ka pa. Hindi. Aalis na tayo. Ang sakit ng kamay ko. Planado ni Gardo ang mga pangyayari. Sa malabis nitong hangad na maangkin ang asawa ni Berto, ginawa nito ang lahat ng paraan para mawala si Berto sa piling ng kanyang asawa. Tiwalang sumama si Berto sa lalaking labis ang pagnanasa sa kanyang asawa. Kaya buo na ang plano nito. Kaya buo na ang plano ni Gardo sa gagawing pagpatay sa walang kamalay-malay na lalaki. 20,000 piso. Paunang bayad pa lang yan ha. Kapag nagtagumpay kayo, dodoblein ko yan. Basta siguraduhin nyo lang na hindi na makababalik ang Berto na yan sa baryong ito. Areglado, boss. Kami nang bahala. Sige, umalis na kayo. Kayo na bahala sa kanya. Basta, siguraduhin mo lang na dodoblein mo ang bayad. Tumutupad ako sa usapan. Galante ako magbigay kung nasusunod ang gusto ko. Marami na akong pinatay. Isang pipituging magsasaka lang yan. Bukas, mababalitaan mo na may bangkay na matatagpuan sa lugar kung saan namin siya ililibing ng buhay. Good. Patayin niyo siya. Ayoko na siyang makabalik pa rito. Nagbayad si Gardo ng isang hired killer para patayin si Berto sa kagustuhan nitong masolo ang asawa nito. Tuluyan na siyang nilamo ng matinding pagnanasa sa babae. Sobrang ganda kasi nito, samantalang sa bahay naman nila Angelica, isang matanda ang nag-usisa sa kanya tungkol kay Gardo at nagulat ito sa ibinalita sa kanya. Pasensya na, pero nagmamalasakit lang ako. Napansin ko kasi, napapadalas ang pagdalaw sa'yo ng mayamang si Gardo. Ay opo,
Tinulungan niya kasi ang asawa ko na makahanap ng trabaho. Katunayan nga ho, sinamahan niya pa ang asawa ko sa bago nitong trabaho. Talaga? Nakakatuwa namang marinig yan. Sana'y marami pang katulad niyang mabuting tao. Oo nga po. Sana nga. Ang laki ng tulong niya sa aming pamilya. Lalo na ngayon wala si Berto. Alam mo ba, may narinig akong chismis kay Gardo. Namukaan daw ang napabalitang rapist dun sa kabilang baryo. At si Gardo ang tinuturo nila. Ha? Si Gardo ho? Hindi naman siguro totoo yun. Sabi lang ng iba. Kaya nga, nag-iingat-ingat din ako. At gusto ko ring sabihan ka. Lalo na't wala si Berto ngayon. Mas mabuti nang mag-ingat ka. Salamat po sa pagbabala. Pero parang mahirap paniwalaan na si Gardo yun. Ang bait-bait niya nga sa amin eh. Oo nga. Pero, sabi nga ng mga tao, ingat ka na lang. Sana'y walang katotohanan ng chismis. Salamat pa rin po sa pagmamalasakit. Mag-iingat ho ako at sana nga'y wala itong katotohanan. Huwag kang mag-alala. Angelica, alam ko namang matibay ka. Kung may kailangan ka, nandito lang ako. Maraming salamat po, Manong. God bless po sa inyo. God bless din sa iyo, Angelica. Ingat ka palagi. Mas mabuti nang nag-iingat. Ako, hindi ko iniiwan ang asawa ko. Kahit matanda na. Kasi alam ko, kahit matanda na ang asawa ko, sigurado ako, pag-iinteresan pa rin yun. Doble ingat si Angelica sa lalaking si Gardo. Lalo pa't ramdam niya ang malangkit na mga titig nito sa kanya. Simula nang makilala niya ito, lagi na itong bumibisita sa kanila. Hindi nga talaga gawain iyon ng isang normal na lalaki na laging bibisitahin sila, gayong alam nitong may asawa na siya. Samantala, tuwang-tuwa naman si Gardo habang pabalik sa bahay ni Angelica. Kung ano-ano ang naiisip nito na gagawin sa babae. At ganun na lamang ang gulat ni Angelica sa ibabalita ni Gardo. Angelica, may masamang balita. Ha? Anong nangyari? Bakit ka ganyan? Si Berto. Angelica, si Berto. Ano? Ano nangyari kay Berto? May nangyaring aksidente. May humarang sa daan namin. Pinababa kami. Tapos kinuha nila si Berto. Sabi namin wag manlaban. Kaso nanlaban si Berto kaya kinuha siya ng mga yun. Napagkamalan siyang kriminal. Hanggang ngayon hindi pa natatagpuan ang bangkay ni Berto. Pero nai-report ko na sa pulis. Ano? Hindi totoo yan! Gardo! Saan siya ngayon? Ano ba talaga nangyari sa asawa ko? Akala ko ba magiging maayos ang buhay namin? Pero bakit ganito? Bakit mo pinabayaan ang asawa ko? Bakit ikaw nakaligtas? Bakit siya hindi? Berto! Ang asawa ko! Ang pangako mo babalik ka! Bakit nangyari sa'yo to? Bakit, Berto? Nai-report ko na rin sa pulis ang pangyayari. Pero hanggang ngayon, wala pa ring balita tungkol sa kanya. Gardo! Hindi pwedeng ganyan! Anong gagawin natin? Dapat nating hanapin si Berto! Ginagawa ko ng lahat ng makakaya ko. Hinihintay na lang natin ang tulong ng mga pulis. Sigurado ako gagawin nila ang kanilang trabaho. Hindi! Hindi pwedeng ganyan lang, Gardo! Kailangan natin siyang hanapin! Kahit anong mangyari, hindi pwedeng mawala na lang siya ng ganun-ganun na lang! Angelica, alam ko mahirap para sa'yo. Pero wala tayong magagawa kundi hintayin ang resulta ng investigasyon. Hindi natin pwedeng madaliin ang mga pulis. At hindi natin pwedeng pangunahan ang mga pulis. Baka mapahamak lang tayo.
Hindi ko kayang mawala si Berto ng ganun-ganun na lang, Gardo. Hindi ko kayang mawala siya. Hayaan mo, gagawin natin ang lahat ng ating makakaya. Pero sa ngayon, kailangan mo maging matatag, maghintay at ipagdasal siya. Dinamayan ni Gardo ang babae. Ipinakita nito ang kanyang pagpapahalaga kay Angelica. Labis na natakam si Gardo ng mga oras na yun kay Angelica. Naligo ito at nagbabango. Dahil sa tagal ng panahon, maisa sa katuparan niya na rin ang kanyang masamang pagnanasa sa babae. Lalo na't buong akala niya patay na ang asawa nitong si Berto. Wala nang makapipigil sa kanya para angkinin ang babaeng matagal niya nang pinagnanasaan. Nasa bahay pa lamang ito, ang dami nang pumapasok sa kanyang isipan na gagawin niya sa babae. Tila ba pakiramdam niya, yun na ang pinakamasayang sandaling mangyayari sa kanyang buhay, ang maangkin ang kaakit-akit na ganda ni Angelica. Dadamayan kita kahit anumang mangyari. Pasensya ka na. Matagal na rin ako may gusto sa'yo kaya baka ito na rin yung panahon para magsama tayo. Sige, tatanggapin ko ang alok mo. Total wala na akong magagawa. Wala na ang aking asawa. Paliligayahin kita. Higit pa sa ginawa ni Berto sa'yo. Sige, tatanggapin ko ang alok mo. Total wala na akong magagawa. Wala na ang asawa ko. Paliligayahin kita. Higit pa sa ginagawa sa'yo ni Berto. Teka, wag dito, Gardo. Ayokong makita ng mga bata. Doon tayo magkita. Sa Nyugan, mamayang gabi, puntahan mo ko. Matagal na akong nananabik na magkaroon ng katuparan. Ang dami ko nang ipinuhunan sa kanya. Kung hindi lang ako baliw na baliw sa kanyang ganda, hindi ko gagawin ito. Sa kanya lang nangyari ito. Sa ibang mga babae, madali ko lang naaangkin at nagagawa ang gusto ko. Pero sa babaeng ito, sobrang tagal bago ko maangkin. Hindi ko akalain mahuhulog rin pala ang loob niya sa akin. Kung magkataon, pakakasalan ko siya, magiging asawa ko siya, at hindi ko na siya pakakawalan. Sumapit na nga ang gabi. Maagang dumating si Gardo sa malabis nitong pananabik. Pagdating niya sa kanilang tagpuan, naruroon na si Angelica. Bihis na bihis, lalong tumigad ang kagandahan dahil nakasuot lamang ito ng night tees. Basang-basa din ang buhok nito na halatang pinaghandaan din ang araw na yun. Okay lang. Ang mahalaga, nakarating ka. Akala ko nga hindi ka na darating. Maaari ba naman yun? Kay tagal ko kayang hinintay ang pagkakataong ito. Simula pa lang noong unang araw na nakita kita sa palengke, hindi ka na nawaglit sa isipan ko. So, ibig sabihin, ginawa mong lahat para mapalapit sa akin? Pasensya na. Pero, yun ang totoo. Kung sinabi mo sana sa akin noon pa, pinagbigyan na kita. Ayoko rin kasing mauna. Baka kung anong isipin mo. So, ibig sabihin, may nararamdaman ka rin sa akin? Matagal na rin. Baka gusto mong mag-hotel na lang tayo. Nandun lang naman sa sasakyan ko sa unahan para naman makabuelo tayo. Ay, wag na.
Inahanda ko na rin ang maliit na kubo namin sa may nyugan. Sa totoo lang, diyan namin ginagawa ng asawa ko kapag nais naming magkasarilinan. Ngayong wala na siya, kaya ikaw naman ang makakasama ko sa maliit na kubo na yun. At tara na, baka hanapin ako ng mga anak ko. Tulog pa naman sila nung iniwan ko. Hindi pa rin ako makapaniwala. Mangyayari na. Maangkin na kita. Mangyayari na nga. Bilisan mo. Nagmamadali siya maglakad. Gusto niya rin mangyayari. Teka, parang ang bilis niya. Magmamadali na rin ako. Lalo akong iniinitan sa kanya. Lalo akong nananabik. Kaya lalong natakam si Gardo. Nagmamadali ring tumungo sa kubo si Gardo sa pag-aakalang nandun nga ang kanyang inaasam na babae. Isang nakakikilabot na mga huni ng kuliglig ang maririnig sa paligid. Ganun din ang mga huni ng kakaibang ibon sa gabi. Pero binaliwala ni Gardo ang kanyang naririnig. Natatakpan ng matinding pagnanasa ang kanyang puso, kaya hindi na nagkaroon ng puwang ang takot sa kanyang isipan. Grabing background itong naririnig ko. Iindayin ko na nga lang ang tunog ng mga naririnig ko. Basta ang malaga, may mangyari sa amin ngayong gabi. Ang tagal mo. Gusto ko kasi ng matagalan. Ayoko na mabilisan. Hay! Ano yun? Huwag mong pasinin yun. Alulong lang yun ng aso. Nakakatakot naman. Ano? Takot o sarap? Sarap syempre. Maghubad na ako ha. Nakakagigil ka. Anong... Akala mo, masasarapan ka ngayong gabi? Pues, kami ang masasarapan sa'yo! Anong... aswang ka? Demonya ka? Mahilig ka pala sa babae ha. Manyakis ka? Pues ngayon, puputulin namin ang pagiging manyakis mo! Anong... Akala mo nagtagumpay ka na ipapatay ako. Kung ano-anong kwentong sinabi mo sa asawa ko. Hindi mo alam ang mga inutusan mo ang kinain namin. Sila ang kinain namin. Sila ang pinatay ko. Buhay ka? Hindi ka patay? Oo, buhay na buhay. Ang mga aswang ay hindi napapasubalian. Matalas ang pang-amoy namin. Alam namin ang maitim mong balak. Pero inunahan ka na namin. Nililag niyo ako? Ang galing! Dahil sa libog mo, nagawa mo ang mga bagay na ito. Pues, pasensya ka na. Kami ang mga aswang na kapag kinante, hindi kami papayag na hindi magbayad ang taong gumawa noon sa amin. Matagal mong pinanabikan ang asawa ko. Kami rin. Matagal na rin kaming hindi kumakain ng tao. Ayaw na sana naming gawin Pero ang katulad mong hayop sa laman na tinakot ko na lahat-lahat, hindi pa rin walang kate. Sa gagawin namin, tatapusin namin ang katehan mo. Huwag! Mawa kayo sa akin! Wala naman akong ginagawa sa inyo Buhay ka naman, Berto. Magpapakalayo-layo na lang ako. Paalisin mo lang ako. Huwag mo lang akong kakainin. Ang katulad mo ay hindi dapat pinatatagal sa mundo. Masama ka. Mga anak, simulan na natin. Anong ginagawa nyo? Mapapaaga ang pagkain nila ng tao. Huwag! Mawa kayo sa akin! Huwag! Mawa kayo sa akin! Putulin ng kaligayahan niya. Ako
magwawakwakan dyan! Sige! Magpakabusog na kayo mga anak! Angelica! Asawa ko! Magpakabusog kayo! Mga kampo kayo ng kanila! Akin ang mata niya! Ubusin niyo ang lamang loob niya! Hindi na natin hahayaang mabuhay pa ang manyakis na to! Walang awang pinatay ng pamilya ng aswang ang manyakis na si Gardo. Ang pagkaakit niya sa kagandahan ni Angelica ang nagbulid sa kanya sa kapahamakan. Gumastos siya ng malaking halaga para sirain lang ang pamilya ng mag-asawa. Siya ay sinakop ng tukso. Ang bawat isa ay tinutukso kapag siya ay hinahatak ng kanyang sariling pagnanasa at nahihikayat. Pagkatapos, kapag ang pagnanasa ay nagkaugat, ito ay nanganganak ng kasalanan. At ang kasalanan, kapag ito ay lubusang lumaki, nagdudulot ng kamatayan. Ang mga talatang ito mula sa aklat ni Santiago, mula sa banal na kasulatan, ay naglalarawan kung paano ang tukso at pagnanasa kapag ito ay pinahintulutan na maging masalimuot, maaari itong humantong sa kasalanan at magbubunga ng hindi maganda sa isang tao. Ipinaalala ng talata na ito ang kahalagahan ng pagsusumikap sa pagsugpo ng masamang pagnanasa at pag-akay sa pagsunod sa mga aral ng Diyos upang maiwasan ang pagkakasala tulad ng matinding pagnanasa. Ito ang sinapit ni Gardo dahil sa kanyang matinding pagnanasa. Matinding kamatayan din ang kanyang kinasapitan. Matapos noon, nagsilabasan na rin ang ilang kababaihan sa baryo na yun, maging sa kabilang baryo at iba pang karatig baryo ng lugar na yon. Mga minulis siya at nirape ng manyakis na si Gardo. Hindi lang ito nagsasalita noon dahil nga mayaman ito at maimpluwensya. Sa hali, nang makita nila ang wakwak na katawan ng manyakis na si Gardo, natuwa pa ang ilan dahil natapos na ang kamanyakan nito. Nagpasya rin ang mag-asawa na lisanin na lamang ang lugar na yon at magpakalayo-layo. Hindi na rin itinuloy ni Angelica ang pagsali nito sa Mrs. Barangay Cabugera sa pagnanais na mailigtas ang kanyang pamilya. Kaya nagpakalayo-layo na lamang sila. Sa mga nagnanais pong magbahagi ng kanilang kwentong aswang, narito po ang aming address: shadowsdark101@gmail.com. Mga kaibigan, narito na po ang aming bloopers. Naku, parang hindi mo naman ako kilala. Black belter. Dagtagas man. Black belter to, no? Parang hindi mo ako kilala. Tiwala ka lang sa akin. Walang mangyayaring masama. Tiwala ka lang. Walang mangyayari. Tiwala ka lang. Walang masamang mangyayari sa akin. Asawa ko, ilan ba ang bulig ng saging? Tsaka hinog na puno. Ay, hinog na puno. Hinog sa puno. Tsaka hinog sa puno. At yung mangga. Ilan bang bulig ng saging ang sa puno? Ayo. Pero dapat tayo kamahapon, tayo ka nagdadarak yan. Kat. Oh, dito ka na maupo para ganahan akong kumain kasi kaharap kita. Kasi karot kita. Sige. Oh, dito ka na maupo para ganahan akong kumain kasi kaharap kita. Ako man, Berto. Maswerte ako at ikaw naging asawa ko. Ako man, Berto. Ako man, Berto. Okay. Ako man, Berto. Maswerte ako. At ikaw ang kasama.
Okay. Ale, bili na kayo. Saging hinog yan sa puno. Saka matamis yan. Saging, Paano hinog yun? yan sa puno. Hinog yan sa puno. Ano yun? Sana? Hindi, Saging na hinog sa puno. saging, hinog yan sa puno. Ano kaya? Tsaka ano itong makakabenta mo na? Ah, sige. Bakalaka mo. Sige. Ano yan? Babakalaka kami. Batanggay, Sige na, una. Ale, bili na ho kayo. Ilocano. Hinog po yan sa puno. Mabuo to na maray. Ay, bibili talaga ako ano. Mapagbiro ka pala. Saka ang ganda mo. Ilan na ba ang anak mo? Luya lang, ale. Amo ko na. Ang teknik ka yan. Ay. Ay, Bibili bibili talaga na ako. ako ano. Hindi ko kaya. Garo ko ginakaw doon. Yung malagay, Hindi ko malagay. Okay. Ay, bibili talaga ako. Pangit. Oh. Saka ang ganda mo, Iha. Ilang taon na ba ang anak mo? Ay, 3 na po ang aking asawa. Ay, 3. Tatlo na nga sa... Grabe. 3 na po. Saka isang asawa. Ang panin. Ayan na. Nakita na ang laman. Ayan po, nakita na ang laman. Okay. Sige. Akala ko kasi sa diri ko na. Okay. O siya, ikarga mo na yan. Magkano lahat ng yan, Angelica? 80 na lang ho yan para walang iuwi. Ewe. 80 lang po yan. Para maubos na. Okay. 80 na lang ho yan para maubos na. Sige. Etong sayo. Na ang sukle. Sige, eto. Sa'yo ng sukle. Naku, huwag ganyan. Oh, ito mama. May barya pa ako dito. Angelica. Teka, naku, hindi po pwede. Eto po, may barya pa dito. Sige. Naku, hindi po pwede. Oh, ito mama. Ito, mama. Ito, mama. Pagi talaga ng asawa niya. Pagi talaga ng asawa niya. Ay, napangit niya. Dahil nagtatapos. Ano wala na Nasa paligid pa lang. Pag nangyayari. Walang narration yan, Bin. No? Walang narration pag nangyayari. Okay. Salamat, Mang. Gardo. Gardo ang pangalan ko. Oo. Salamat, Mang Gardo, Ang Salamat lang. Mapabisto ka, digi. Tapos, matatawag niya. Matasi mapabisto ta ka pa. Dahil na Ay, to. sige. Napagkamala siyang kriminal. Hanggang ngayon, hindi pa natatagpuan ang bangkay ni Berto. Pero nai-report ko na sa pulis. Ano? Hindi maaaring totoo yan. Gardo. Hindi maaring totoo yan. Hindi maari. Hindi totoo yan. Ay, hindi. Pero Paano may sa maaari mic ka ah. Ano? Hindi totoo yan. Sa mic ka. Na ipapatay ako. Akala mo? Nagtagumpay ka na ipapatay ako? Kung ano-anong kung ano-anong kwentong... Kung ano-anong kwentong sinabi mo sa asawa ko. Kung ano-anong kwentong sinabi mo sa asawa ko. Kung ano-anong... Kaya mo kaya. Baba Sige. mo lang. Akala mo nagtagumpay kang ipapatay ako. Sige. Kung ano-anong Shout out time. Shoutout po kay Christine Lane Banduho, Hondradi Eve, KNM 87, Mahalin Hernandez. Shoutout from Kuwait. Ang galing po talaga ng mga gumaganap. Yolanda Pabregas, Kaiza, Chona Soltes, Dina Makarandan, Merrick Null, Annalisa Malatbalat, Rosana Merelies, Christine Lani Banjoho, Maria Angel Tidula, Catherine Patinalgo,
Ang ganda po ng channel na ito. Subscribe na po ako, ang background music parang sa pelikula at ang bida ang gagaling at ang narrator. Lagi kong sasabihin na parang Mr. Romantiko talaga ang kanyang tinig. By Bagus Sapalon. Shoutout po kay By Brand New Sapalon, nakikinig habang nagluluto. Maraming salamat po. Teresa Alimillos, Estela Gasco, Rose Vergara. Shoutout po from Pulilan, Bulacan. Jazz Jacob, listening from Dubai. Giselle Wagen Vlog. Rowena Basabe, Ang Pahina. Belen Malbas, Iram, Saima Biazan, Aurora Buenavista, Maudang Rubilar, Dijin Day, Ryan Nasalga, Mayumi Cañete, Marilu Tolentino, Rialin Guntang, Jan Cardeño, Annabel Piquero, Annalisa Plaza, Salpat Richard, Papa Mama Kisimondo, Janet Villantes, Bernadette Ismores, Josephine Del Rosario, Enerita Arabwig, Dina Makarandan, Lilibet Claudio, Rusel Vergara, Merrick Nol Gihang, Kids Culets, Lisa Barleso, Bergie Gentiles, Tawakot Stories, Janet Paul Jan Bolan, Maria Angel Tidola, Estela Gasco, Giselle Wagon, Aida Odebelias, Christina Bage, Raisa Junzan, Ann Oragon na Amiga, Anika Vlogs, Thumbs Up, RJ Ogates, Muslipa Mungustan, Cheryl Marasigan, Raisa Idora, Maris Tolen, Yolanda Pavregas, Chona Sultes, Belen Ruiz, Saima Biasan, Deji Inday and my own, Nene Ment, Ma'am Shilin, Junjun Magalang Jr., November Rain, Risa Idora, Rialin Guntang, Iji Sacro. Hanggang dito na lamang po. Abangan niyo po ang susunod naming shoutout. And of course, pasalamatan din po namin ang aming mga channel members. Pasalamatan po namin sina Almira Aludo. Maraming salamat po kay Almira Aludo. Malayang Amihan, Edong Bulalo, Tony Boy, Laika Lee, Ate Jonah Vlog, Jenny Villanueva, and of course kay Ma'am Baykong Tausi. Pagpalain po nawa kayo ng Panginoon at maraming salamat po.